Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 711. Talaga, paano ka makakapagpadala ng ganyang mensahe sa akin pagkatapos na iniligtas ka ni Mr. Harvey? Now that things have gone overboard, it's going to get problematic even if I want to speak on your behalf. Sabi ni Dan na may dismayadong tingin, na para bang hiniling niya na suklian ni Clarion ang kabaitan ni Harvey. Naningkit ang mata ni Clarion. Dan, hindi iyon ang nangyari. Ang totoo ay, hindi niya natapos ang pangungusap. Dapat ba niyang sabihin na si Harvey ang nagpadala ng mensahe? Ang problema ay walang maniniwala dito. Kahit gaano katanga si Harvey, hindi naman siya active na nagpadala ng mensaheng iyon, di ba? Umaasa pa rin si Clarion na makikita ni Dan na ito ang diskarte ni Harvey, ngunit ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi mahalaga kung ito ay isang pamamaraan. Ang mahalaga ay sa mga bagay na umabot sa yugtong ito, si Dan ay susuko na sa kanya. Sige, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Inumin mo itong alak at humingi ng tawad kay Mr. Harvey, sabi ni Dan sabay bigay ng isa pang baso kay Clarion. Mula ngayon, manatili sa kanya at mag-aral ng mabuti, naunawaan mo ba? Ngumuso si Harvey, mukhang natarante si Clarion, pero uminom pa rin siya ng alak. Sige, dapat marami kayong dapat harapin. Ire-record din ng mga opisyal mula sa Peacekeeping Agency ang iyong pahayag. Ngayong nakita ko na si Clarion na ligtas at maayos sa aking mga mata, sa wakas ay makakapagpapahinga na ako. Aalis na ako ngayon, Mr. Representative, sabay-sabay tayong uminom sa susunod. Ako ang mag-day treat. Pagkasabi noon ay binigyan ni Dan si Harvey ng isang magiliw na ngiti at umalis kasama ang lahat. Lumitaw ang Peacekeeping Agency. Ang nangunguna sa koponan ay isang estranghero na hindi pa nakikilala ni Harvey. Napakagalang niya habang tinanong niya sina Harvey at Clarion ng kanilang pahayag. Habang papunta sina Harvey at Clarion sa Peacekeeping Agency, tiningnan ni Neve ang kalmadong ekspresyon ni Dan. Nasa iisang sasakyan sila habang pabalik sila sa Grand City. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sinabi niya, hindi kami nagkaroon ng ibang intensyon ni Clarion, Dan. Hindi namin susuportahan ang isang tagalabas. Huwag masyadong mag-isip tungkol dito. Ang mga mula sa Grand City ay palaging sumusuporta sa iyo. Kalmadong sagot ni Dan, don't worry, I'm not thinking too much. Sa tingin mo hindi ko alam na ang mensahe na nagdulot ng kaguluhan sa Grand City ay mula kay Harvey. Gaano man katanga si Clarion, hindi siya gagawa ng ganoon. Ang mga munting pakulo ni Harvey ay naglalayong sulsulan tayo para magkaroon ng bitek sa ating pagkakaisa. Ginawa ko ang lahat ng ito para maniwala si Harvey na nakamit niya ang kanyang layunin. Habang kami ni Clarion ay hindi tunay na magkapatid, ang aming relasyon ay napakalapit. Gusto ni Harvey na gamitin ito para magkaroon ng alitan tayo. Anong biro? Pinikit ni Dan ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Iyon ang sinabi niya, ngunit walang makakaalam kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Gayunpaman, sapat na iyon para mapabuntong hininga si Neve. Pagkatapos ay nagtanong siya, pero kung ganoon nga ang kaso, bakit ka nagpunta sa hayagang ganito ngayon? Hindi ba mas mabuting sugpuin na lang ito sandali? Iyon ay isang bagay na hindi rin niya maisip. Kung ikukumpara sa karaniwang ginagawa ni Dan, medyo walang ingat talaga ang kanyang kinikilos. Nanliit ang mga mata ni Dan habang nakatingin sa labas ng bintana. Mayroon akong tatlong layunin. Una, gusto kong makita mismo ang maalamat na si Harvey York. Paano ako mananatiling kalmado kung hindi ko siya nakikita at nakikita kung anong klaseng halimaw siya? Paano mananatiling sigurado ang aking mga tagasunod? Lalo na kapag ang isang tagalabas na tulad niya ay nagdudulot ng lahat ng uri ng kaguluhan sa Grand City sa mahabang panahon at darating para sa aking nararapat na lugar. Neve bit her lips. Nakakadiri talaga ang tanga na Harvey na iyon. Pero nung sinabi ni Neve yun, medyo na-guilty yung expression niya. Kumilos si Dan na parang hindi niya ito nakita at sinabing, pangalawa,
Gusto kong bigyan ng kaunting pressure si Clarion. Nabigo siyang makumplito ang isang bagay na napakasimple at hindi nakipag-ugnayan sa akin pagkatapos ng napakalaking pagkawala, at hinayaan niya si Harvey na pukawin ang isang bagyo sa Grand City. Kailangan kong malaman niya na ang lahat ng ito ay nasa loob ko. Pinagmasdan siya ni Niamh ng may pag-iisip. Pangatlo, kailangan kong malaman ng buong Grand City na ang lahat ay nasa aking kontrol. Dahil lang narito si Harvey, hindi ibig sabihin na may maaaring lumabas at magsimula ng gulo. Grand City pa rin ang Grand City ko sa huli. Si Harvey ay hindi sapat para sa akin para seryosohin siya. Nang marinig ito ni Niamh, tumanggo siya. Tama ka, syempre. Ang mga basurang tulad ni Harvey ay walang karapatang ituring natin at maging kalaban natin. Naniniwala ako na hindi natin kailangang magpatuloy laban sa kanya, dahil ang pakikipaglaban sa isang basura na tulad niya ay magpapababa lamang sa ating katayuan at magpapapaniwala sa iba na tayo ay natatakot sa kanya. Ang pinakamagandang gawin ngayon ay huwag mo siyang pansinin. Ang mga basura na tulad niya ay hindi maaaring magpatuloy sa pag-udyok ng isang bagyo sa Grand City magpakailanman, tama ba? Mabilis na nagsalita si Niamh. Ngunit bago pa man siya makatapos ay naramdaman niyang kakaiba ang tingin ni Dan sa kanya. Pinikit ni Dan ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Niamh kung ano ang iniisip niya. Kinagat niya ang kanyang labi at bumulong, "It's for your sake." Hindi na siya nakatapos, wala na siyang masabi. Wala siyang choice kundi ibaba ang tingin. Hindi siya pinagalitan ni Dan, ngunit wala rin siyang sinabi. Bumantong hininga siya at tumingin sa labas ng bintana. Bigla niyang napagtanto na ang kanyang sosyal na bilog ay hindi na kasing higpit ng dati kapag hindi siya pinapansin. Marahil ito ay dahil siya ay masyadong maluwag sa lahat ng oras na ito. Nang pumasok sa isip niya ang ideyang iyon, inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang magpindot ng ilang mga buton. Kasabay nito, aalis na si Harvey sakay ng SUV na dinadrive ni Alexei. Bago pa man niya maisara ang pinto ay nakita niyang sumugod si Clarion na aalis na sana. Masama ang tingin ni Clarion kay Harvey na para bang iniwan siya. Sinamaan niya ng tingin si Harvey saglit bago sinabing, "Hinahanap ka ng matanda at hiniling niyang ibalik kita." Kumunot ang noo ni Harvey. Kilala ko ba siya? Ano ang gagawin ko doon? Kakaibang tumingin si Clarion kay Harvey, at pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya, napakataas ng ranggo niya sa Grand City. Hindi niya kailangan ng anumang dahilan para imbitahan ang sinuman na makita siya. Sinabi niya na magtitimpla siya ng masarap na tsaa at hiniling sa akin na dalhin ka doon para matikman, para makita kung sulit ang presyo. Walang masyadong masabi si Harvey pagdating sa pag-enjoy sa inuman kasama ang isang tao. Mula sa isang tiyak na anggulo, kinakatawan nito ang katapatan ng host. Napatingin siya kay Alexei. Walang pag-aaksaya ng oras, agad siyang sumakay sa kotse ni Clarion. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Harvey sa Grand City at nakarating sa teritoryo ng Parkerville. Dumating sila sa isang malaking estate sa hangganan ng Grand City, na puno ng mga pangunahing kagubatan. Marami silang nakikitang wildlife sa loob. Nang pumasok sina Harvey at Clarion sa lugar na ito, nakita nila ang isang matandang lalaki na may puting buhok na nakasuot ng itim na damit, na may hawak na pana at pinaputukan ang biktima sa malayo. Walang makakatakas sa kanyang pagbitaw ng mga palaso. Binilang ni Harvey ang lahat ng ugali ng mga hayop sa kanyang mga target: panther, lobo, at tigre. Humanga siya sa galing ni Otto sa archery. Hindi pinalampas ni Otto. Masasabi ni Harvey na hindi man lang niya inilagay ang enerhiya sa loob niya o gumamit ng anumang martial arts technique. Ginamit lang niya ang kanyang pisikal na kakayahan. Ang masasabi lang ni Harvey ay napakabihirang makakita ng isang matandang lalaki na may ganoong lakas. Napangiti si Clarion nang makita kung gaano napahanga si Harvey. Ang mga hayop na ito ay hindi nagmula sa Grand City. Gumastos ako ng maraming resources at effort para maipasok sila dito. Kailangan kong hayaan silang gumala-gala ng halos kalahating buwan at hayaan silang manghuli ng maraming maliliit na hayop. Nang maibalik na ang kanilang bangis, pinalabas ko sila para hulihin ng aking matanda.
Hindi mo alam kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan kong gastusin para dito araw-araw, hanggang sa puntong wala na akong oras para pamahalaan ang kasino. Kung mayroon akong sapat na oras, hindi ito magtatapos sa ganoon, sabi ni Clarion. Hindi sigurado si Harvey kung ang ekspresyon ni Clarion ay isang paghamak o paggalang. Sa isang tiyak na anggulo, kung hindi dahil nagtatrabaho siya para sa kanyang ama, maaaring hindi nangyari ang insidente sa kasino. Ang kanyang katayuan sa lipunan ni Dan ay maaaring maging mas mataas. Hindi gaanong nag-react si Harvey nang marinig ang paliwanag ni Clarion. Sa halip, ngumiti siya at umupo sa tabi ng mesa sa gilid ng hunting ground. Hindi na siya naghintay at nagsimula na lang magtimpla ng tsaa. Naghanda si Otto ng ilang floral tea mula sa Mount Phoenix, at malamang na ito ang maalamat na Phoenix Tales. Ilang higop lang ay nabuhayan na si Harvey. Patuloy na kumikibot ang mata ni Clarion matapos makita ang ginagawa ni Harvey. Ang isipin na si Harvey ay magiging mayabang pa rin bago ang kanyang ama. Masyado talagang mayabang si Harvey. Whoosh! Sa pagkakataong ito, agad na hinila ni Otto na nasa malayo ang PC ng kanyang pana at binitiwan ito ng may kaluskos. Dumiretso ang arrow sa direksyon kung saan naroon sina Harvey at Clarion. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Clarion at likas siyang gamulong, at iniiwasan ang arrow nang marinig ang tunog. Habang siya ay nagtagumpay na gamulong, siya ay natatakpan ng dumi at alikabok. Malamig ang ekspresyon ni Harvey. Hindi man lang siya gumalaw ng kalamnan at pasimpleng humigop ng tsaa sa kamay. Thud! Nagkaroon ng malakas na kalabog, at ang palaso ay dumaan sa tainga ni Harvey at tumama sa haligi sa likuran niya. Hindi man lang tinamaan ng arrow si Harvey sa kabila ng layo ng nilakbay nito. Ang masasabi lang ng isa ay ang pagiging mahinahon ni Harvey ay katangi-tangi. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Isang malakas na tunog ng pagpalakpak ang napuno ng hangin. Nakita nila si Otto na naglalakad, na pumapalakpak. Tumingin siya kay Harvey nang may paghangang tingin. Tulad ng inaasahan sa isang nakabawi laban sa maraming mga kaaway. Hindi ka lang makakalaban, ngunit ang iyong karunungan sa iyong mga emosyon ay hindi isang bagay na maihahambing sa bagong henerasyon sa Grand City, na labis na nag-enjoy sa buhay. Paulit-ulit na tinutusok ni Clarion ang oso. Nagpapakita ka na sa amin ng kaunting paggalang sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya. Habang nakausap ni Otto si Harvey, lalo siyang humanga. Originally, gusto niyang ipakita kay Harvey. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pagkagulat si Harvey at nanatiling kalmado. Ang kontrol ni Harvey sa kanyang mga emosyon ay isang bagay na kahit si Otto ay wala sa kanyang kabataan. Nang maisip niya iyon, mas lalong nag-improve ang impresyon niya kay Harvey. Si Harvey ay hindi masyadong nagmamalaki tungkol dito. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, "Salamat sa iyong papuri. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" Malumanay na sinabi ni Otto, "Hindi ba sinabi ni Clarion sa iyo?" "Ang pangalan ko ay Otto Parker." Tumango si Harvey at nakipagkamay. "Ikinagagalak kung makilala ka, Mr. Otto. Halika, samahan mo ako ng tsaa. Para sa iyo." Manatiling nakatayo. "Pinagmumuko mo akong masama." Ngumiti si Otto kay Harvey at saka tumingin kay Clarion ng masama. Nakaramdam ng mali si Clarion. "Dad, isa akong martial arts elite. Ang pag-iwas sa panganib ay naging pangalawang kalikasan ko. Hindi mo masasabi na ginawa kitang masama. Hindi mo ba naisip na sobra na iyon?" Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Otto. "Pinapasama mo ako araw-araw. Higit pa rito, hindi mo alam na ginagawa mo ito ngayon. Kung mayroon kang kahit isang katlo ng kanyang mga talento, maaari akong magpahinga sa kapayapaan." Inabot ni Otto ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Harvey. Sa sandaling tapikin niya ang balikat ni Harvey, isang surge ng malakas na enerhiya ang pumasok sa katawan ni Harvey, na parang gusto nitong lunurin ang lahat na parang tsunami. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang ekspresyon ni Harvey. Sa halip, ngumiti lang siya na para bang kailangan niyang kunin ang lahat dahil si Otto ang nakatatanda sa kanya.
Nang makita ni Otto na walang naramdaman si Harvey pagkatapos ng ilang tapik, nagulat siya. Siya ay ipinanganak na may malaking lakas. Kahit na hindi mabilang ang kanyang martial arts, ang dalisay na kapangyarihan ng laman at buto ay higit pa sa maiisip ng mga normal na tao. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ng kanyang pagsubok ay magiging walang kabuluhan. Wala silang ibig sabihin kay Harvey. Medyo nalungkot si Otto kaya mas lalo pa niyang dinagdagan ang lakas. Hindi na niya sinusubok si Harvey at gusto niyang makita kung sino ang mas malakas. Ngunit kahit na ginamit na niya ang kahit 70% ng kanyang kapangyarihan, nanatiling walang pakialam si Harvey at tumingin sa teapot na nasa harapan niya. Sir, hindi maganda ang lasa ng mga floral teas kung itinimpla sa mainit na tubig ng masyadong mahaba. Kung magpapatuloy ito, kailangan kong lumipat sa isang bagong batch. Hindi. Ang tsaa ay mahal. Totoo, ngunit napakaraming naaani sa loob ng isang taon. Agad namang bumitaw si Otto. Tapos, may bigla siyang napansin. Nakangiting sabi niya, interesting. Gaano ka interesante. Hindi ka taka-taka na gustong gawin ka ng matandang iyon na maging young master ng longmen. Maganda ang mata niya. Kabanata 715. Hindi nag-aksaya ng oras si Otto. Sinenyasan niya ang isang kasambahay na kumuha ng basang tuwalya para linisin ang kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, diretso siyang umupo at personal na nagtimpla ng isang tasa ng mainit na Phoenix Tales tea. Kinuha ito ni Harvey at hinigup. Pinuri niya ito, na nagsasabing, ang lasa at ang temperatura ay napakahusay. Ito ay napakabuti, talaga. Mayroon akong ilang anti-gang tasa mula sa kalagitnaan ng ika-12 siglo na ginawa ng mga imperial na magpapalayok noong panahong iyon. Naniniwala ako na ang mga tasang iyon ay pinakaangkop para sa pagtikim ng tsaa. Ipapaayos ko ang mga tauhan ko pagkabalik ko at ipadala ito sa iyo. Nang marinig ito ni Otto, nanlaki ang kanyang mga mata sa interes. Mga anti-gang tasa mula sa ika-12 siglo. Mabuti. Talagang hindi ako tatanggi sa isang bagay na ganoon. Kalimutan ang tungkol sa pagkakaroon ng isang katlo ng iyong mga talento, kung ang aking anak ay may isang katlo ng iyong mga kasanayan sa pag-navigate sa mga sitwasyong panlipunan, ako ay kontento na. Nang sabihin iyon ni Otto, mas lalo niyang tiningnan si Clarion, mas lalo siyang nakaramdam ng sama ng loob. Parang gusto niyang sipain ang anak sa gilid ng bangkita. Tahimik na ngumiti si Harvey at hindi nag-react doon. Malungkot na sinabi ni Clarion, Kai, anak mo ako. Ikaw ang personal na nagturo sa akin. Kung naiinis ka sa akin, naiinis ka rin sa sarili mo. Kung mayroon akong pagkakataon kay Harvey, hindi ako magiging mas masama kaysa sa kanya. Napangisi si Otto. Tama, pumunta at tingnan ang impormasyon tungkol kay Harvey, at mauunawaan mo na kahit na nakatagpo mo ang mga pagkakataong iyon, hindi mo magagawang mahuli ang mga ito. Puro tubo lang ang hinahabol mo at hindi hustisya. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay kamakailan, tungkol sa kasino. Kung ikaw ang makakaharap ng iyong kaaway, ililigtas mo ba siya? Napaawang ang sulok ng bibig ni Clarion. Hindi ako nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Paano mo malalaman kung ililigtas ko siya? Sige. Ipagpalagay na ililigtas mo siya. Pagkatapos ay hayaan mo akong subukan muli sa iyo, Otto snorted. Alam mo ba kung bakit sinabi ko sa iyo na kunin ang mga mabangis na hayop para sa akin mula sa labas ng mundo para mahuli ko sila? Napangisi si Clarion. Nasanay ka kasi sa pangangaso noong kabataan mo. Dahil hindi mo maaaring patayin ang sinuman sa modernong lipunan na pinasyahan ng mga batas, binago mo ang iyong target sa mga hayop. Naging malamig ang ekspresyon ni Otto. Ganyan ba talaga ako sa paningin mo? Nasanay ka na ba sa pamamaril? Nag-isip muli si Clarion at sinabing, dahil ba sa gusto mong tiyakin na palagi kang nasa tuktok mo? Ilang tao pa rin ang maaaring makipag-spar sa iyo ngayon. Napabuntong hininga si Otto, at mas naging barado ang ekspresyon ng mukha niya nang marinig ang sagot ni Clarion. Halatang disappointed siya sa ganitong anak. Biglang ngumiti si Harvey at sinabing, hindi mo naintindihan ang sinasabi ng tatay mo, Clarion.
Ang dahilan kung bakit niya hiniling sa iyo na manghuli ng mga mabangis na hayop na iyon ay dahil mag-aaksaya ka ng mas maraming oras sa paggawa nito. Sa ganoong paraan, hindi lamang ikaw ay hindi palaging maglalaan ng oras kasama si Dan sa lahat ng oras, ngunit hindi ka magiging isang pangunahing miyembro ng kanyang social circle. Since you can use the excuse that you're taking care of your father, walang makakapintas sa iyo niyan. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit ginawa iyon ng iyong ama ay dahil hindi ka lubos na matatali kay Dan. Sa ganoong paraan, maging pinuno man ng Grand City si Dan o hindi, palagi mong masusulit ang iyong kita mula rito. Kung si Dan ang naging pinuno, automatiko kang magiging isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tenyente. Kung siya ay nabigo, hindi ka matatanggal dahil hindi ka bahagi ng kanyang panloob na bilog. Napabuntong hininga si Harvey. Handang magplano ang mga magulang ng maaga para sa mga anak na mahal nila. Kinilig si Clarion at hindi makapaniwalang tumingin kay Otto matapos niyang marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi niya inaasahan na ang kanyang matanda na ama, na gustong magretiro, ay gumagawa ng mga plano para sa kanya noon pa man. Binigyan ni Otto si Harvey ng matalim na tingin bago iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, may maghanda ng alak. Tatanggapin ko na si Harvey bilang nakababatang kapatid ko ngayon. Hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Wala akong anak na babae. Kung gagawin ko, gusto kong maging manugang kita kahit anong mangyari. Maaari kang magdala ng kaunlaran sa aking pamilya." Bakas sa disappointment ang ekspresyon ni Otto. Napaawang ang bibig ni Harvey sa sinabi niya, "Sobra naman, Mr. Otto. Ito ay walang kabuluhan din. Sige, let's talk about something useful then," natatawang sabi ni Otto. Kahit ano ang iyong intensyon mula ngayon, kung gusto mong kunin ang lahat ng 3 bulwagan o gusto mong maging pinuno, magkakaroon ka ng buong suporta ko. Inabot ng buong gabi ang mga inumin. Nang halos madaling araw na, nagpaalam na si Harvey para umalis. Sa kabutihang palad, sila ay umiinom lamang ng mga bote ng 30 taong gulang na alak. Bagamat pinatataas sila nito, halos nawala ang pakiramdam pagkatapos ng 2 oras. Nang wala na si Harvey, personal siyang nakita ni Otto, at sapat na iyon para magdulot ng kaguluhan sa buong estate. Matapos mabigo si Otto na maging patriarka ng Parkerville sa mga nakaraang taon, bihira siyang umalis sa kanyang patio, o humarap sa sinuman. Bagamat napakataas ng kanyang katayuan, bihira niyang ipakita ang kanyang kagustuhan sa isang bagay o gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili. Ngayon, ang isang matandang kasing misteryoso at kasing halaga niya ay nagpapakita ng labis na interes kay Harvey. Ito ay sapat na upang ang lahat ng iba pa mula sa ari-arian ay gustong bigyan ng magandang itsura si Harvey. Naisip nila na kung magkakaroon sila ng pagkakataon, dapat nilang kaibiganin siya. Noon lamang sila makakakuha ng ilang mga benepisyo mula dito. Pagkaalis ni Harvey, personal na pinapunta ni Clarion si Otto sa pavilion. Personal siyang nagtimpla ng sariwang tsaa sa kaldero at sinabing, "Tay, maganda ang pakikitungo niya sa akin at iniligtas niya ako, ngunit hindi mo ba ako mababayaran sa utang na ito? Wala kang pakialam sa nangyari sa labas ng napakatagal, kaya hindi na kailangang gumawa ng isang punto, di ba? Kung alam ni Dan ang tungkol dito, pag-iisipan kanya ng masama. Bagamat hindi tayo kabilang sa pamilya ni Dan, isa pa rin tayong mahalagang sangay ng pamilya Parker at Parkerville. Ikaw din ang nangungunang elder ng Elder Council ng Parkerville. Kung sinusuportahan mo si Harvey, magiging awkward ang status ni Dan. Baka ilagay pa niya tayo sa tuktok ng listahan ng walang pakialam kung gusto niyang maghiganti." Puno ng pagkabigo ang ekspresyon ni Clarion. Bagamat medyo naiinis siya, walang puot o sama ng loob. Tanging damdamin. Halata na sa paliwanag ni Harvey sa wakas ay nakita niya kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Bago malaman ang lahat ng ito, palaging iniisip ni Clarion na ang kanyang ama ay habang tumatanda. Ang tanging alam niya ay pag-aaksaya ng oras at pera sa pangangaso. Malaki ang pagbabago ng pananaw ng isang tao kapag may natutunan siyang kritikal. "Oh, ikaw,
Hindi ka pa rin kasing matalino. Sabi ni Otto sabay balik sa upuan niya. Hindi mo pa rin nakikita kung ano ang nangyayari sa Grand City ngayon. Kung ganoon nga, hindi ka nakarapat-dapat na maging anak ko. Ano pa bang mga sitwasyon ang nabubuo ngayon? Kahit gaano pa karami ang mga pagbabago, ang tanging tao na maaaring maging pinuno ay si Dan. Si Veda ay hindi matatag sa pag-iisip, at si Alexei ay walang silbi. The two of them will never have the chance to become leader, determinadong sabi ni Clarion. Paano kung hindi mapapantayan si Harvey sa mga tuntunin ng martial arts? Paano kung siya ang representative ng Country H Martial Arts Alliance? Sa Grand City, mayroon bang iba sa labas ng 7 families na kayang maging pinuno? Not to mention, at least kalahati sa 7 pamilya ang susuporta kay Dan sa pagiging pinuno. Sa ganitong sitwasyon, may magagawa ba si Harvey na may epekto sa Grand City? Mahuhulog siya sa huli. Naniniwala si Clarion na maaari niyang kaibiganin si Harvey, totoo. Alam niyang may utang siya kay Harvey, ngunit hindi na kailangang ipagpusta ang buong pamilya sa kanya. Oh, ikaw, hindi mo pa rin ito maiisip ng mabuti, sabi ni Otto sabay buntong hininga. Bakit hindi mo isipin kung paano niya nakuha ang kanyang pagkakakilanlan bilang representative ng Country H Martial Arts Alliance? Hindi banggitin na ayon sa aking pagsisiyasat, maliban sa pagiging kinatawan, siya rin ang chairman ng Country H Commercial Group, Prince of Southlight, at ang Young Master ng Longmen. Pag-isipan ito, ikumpara natin siya kay Dan. Maliban sa background ng kanyang pamilya, ano ang magagamit ni Dan para ikumpara kay Harvey? Lahat kayo ay nagpunta sa Walls Inn noon, pero sa huli, tumalikod kayo nang walang maipakita. Kung hindi dahil isinakripisyo mo ang mga taong iyon sa Forbidden Wasteland, sa tingin mo ba ay makakabalik kayo ni Dan ng ligtas sa Grand City? Naging paghanga ang ekspresyon ni Otto nang sabihin niya iyon. Paano niya ito dapat ilagay? Isa rin siya sa mga matatandang henerasyon sa Parkerville. Noong nakaraan, habang hindi sila maikukumpara sa Belladonna Cult, nasa tuktok pa rin sila. Ngunit si Dan, na may ganitong background at ganitong katayuan, ay hindi pa rin makakaharap kay Harvey. Paano ka tawa-tawa? Sa kabutihang palad, hindi niya pinahintulutan si Clarion na isaalang-alang ang pagiging pinuno. Kung hindi, sumuko na siya ngayon. Pero walang masyadong kinalaman ang mga iyon kay Harvey, di ba? In short, nakasangla lang siya. Dahil lang sa takot ang 4 pillars sa Grand City, kaya ginawa nila ito para mainis tayo. Sabi ni Clarion na nakakunot ang noo. Naniniwala pa rin siya na walang maraming talento si Harvey. Kung gagawin niya, hindi siya magiging isang pawn sa mga laro ng iba. Napabuntong hininga si Otto. Totoo ang 4 pillars ay sangkot sa nangyari sa Forbidden Wasteland. Sa ibabaw, mukhang nakasangla si Harvey. Ngunit hindi mo ba napansin kung paano natapos ang lahat ng ito? Hindi lamang maaaring umatras si Harvey nang walang mawawala, ngunit nagawa rin niyang kunin ang 3 bulwagan. Bagamat hindi pa niya matagumpay na nakukuha ang mga ito, sa palagay mo ba ay makakatakas ang mga bulwagan sa kanyang pagkakahawak kapag siya ay nakakuha na ng posisyon sa Grand City? Kumunot ang noo ni Clarion at dahan daw ang sinabi, ibig sabihin. Sa kabila ng pagnanais ng 4 pillars na samantalahin tayo, ang nagawa lang nila ay ibigay kay Harvey ang lahat ng mga pakinabang. Pagkatapos ay mahinahong sinabi ni Otto, alam mo ba kung bakit nila ginawa iyon? Mas lalo pang nagsalubong ang kilay ni Clarion. Hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin. Ilalahad ko ang lahat para sa iyo, kung gayon. Isa lang ang dahilan para gawin nila ito. Hindi mahalaga kung ito ay ang 4 na haligi, ang nangungunang 10 pamilya, o ang 5 nakatagong pamilya, lahat sila ay medyo nakilala ang kakayahan ni Harvey. Tiningnan pa siya ng mga ito bilang ang pinaka-talented na tao sa Country H pagkatapos ng Chief Instructor. Marahil ay pipilitin pa nila siyang labanan ng mismong Chief Instructor. Napangisi si Clarion nang marinig iyon. Parang patay na nakarne si Harvey kung lalabanan niya ang punong instructor. Gaano man siya kalakas, kaya ba niyang harapin at manalo laban sa punong instructor? Siya ang buhay na alamat ng Ministry of Defense.
Umiling si Otto. Mabuti sana kung ang top 10 na pamilya lang at ang 5 hidden families. Gusto nilang ikalat ang kanilang mga pamumuhunan. Ngunit may kakaiba sa 4 pillars. Kapag namumuhunan sila, kadalasan ay napakatumpak ng mga ito. Hindi sila nabibigo kapag kailangan nilang pumili ng isang assassin. Dahil pinipili nilang pumanig kay Harvey, ibig sabihin may mga kadahilanan na hindi natin alam. Hindi ko alam ang dahilan, ngunit hindi ito pumipigil sa atin na mamuhunan kay Harvey sa isang tiyak na antas. Naunawaan mo ba? Lumayo na si Otto sa frontline, ngunit ang kanyang mahabang kasaysayan ng pakikibaka sa kapangyarihan ay naging lubhang sensitibo sa ilang pagbabago sa hangin. Mula sa ilang mga pahiwatig, marami na siyang nalaman. Halimbawa, si Harvey ay isang napakabihirang kalakal. Halimbawa, ang pamumuhunan sa kay Harvey kaysa kay Dan ay mas makikinabang sa bansa H. Habang ang Grand City ay hindi kabilang sa mortal na mundo, pagkatapos ng napakaraming taon, ang Grand City ay hindi lamang pag-aari ng Grand City mismo kundi pati na rin ng buong Grand City. Ang kandidato para sa pinuno ng Grand City ay makakaapekto sa mga benepisyo ng lahat. Kaya, natural lang para sa 4 pillars, top 10 na pamilya, at 5 nakatagong pamilya na masangkot. Nagpasya si Clarion na huwag magsalita. Naniniwala pa rin siyang si Dan ang may pinakamataas na pag-asa na maging pinuno. Gayunpaman, ang paliwanag ni Otto ay nagpaunawa sa kanya na si Harvey ay talagang lampas sa kanyang pangunawa. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-alinlangan, huminga siya ng malalim at sinabing, "Alam ko na ang gagawin ngayon." Bago linawin ang mga sitwasyon, hindi ako masyadong tatayo kay Dan. Patuloy kitang bibigyan ng bagong biktima araw-araw, at pagkatapos ay tutulungan kitang alagaan sila. Sa madaling salita, babawasan ko ang aking presensya sa abot ng aking makakaya. Makakahanap pa ako ng ilang pagkakataon para tulungan si Harvey, at hahanap ng mga paraan para hindi na sila ni Dan na magkaaway. Biglang naramdaman ni Clarion na hindi ito ang kanyang estilo. Dapat ay bahagi siya ng entourage ni Dan. Ngunit habang ang mga bagay ay patuloy na umuunlad, naramdaman niyang lalo siyang napipigilan, maging ito ay sa trabaho o bilang isang tao. Tama, may nakita ka bang mga pahiwatig mula sa kasino? Tanong ni Otto habang iniiba ang usapan. Hindi ko na kailangang mag-imbestiga para malaman kung sino ang mga taong iyon. Sabi ni Clarion, namula ang mga mata niya nang ilabas ang paksang iyon. Sigurado ako na ang gumawa nito ay karamihan ay mula sa Sky Plane, at ito ay pinamumunuan ng Origin Sword Styles, Sisworker. Hiningi niya si Dan ng paliwanag noon, pero pinatalsik siya. Dahil hindi niya mahanap si Harvey, sinira niya ang kasino ni Dan. Alam niyang hindi kami mangangahas na hanapin siya, at gagamitin namin ang lahat ng aming makakaya para pagtakpan ito. Kung malantad ito, malalaman ng buong Grand City na may pinagsasaluhang sekreto sina Dan at Sky Plane. Hindi yun mabuti para kay Dan. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Clarion. Pakiramdam ko sumasakit ang ulo ko sa pag-iisip ko lang para sa kanya. Kahit na ako ito, ang pagharap sa susunod na mangyayari ay magiging medyo mahirap. Habang sina Otto at Clarion ay parehong nag-iisip tungkol sa usapin tungkol sa kasino, tumakbo ang mayordoma para sa estate. Hawak niya ang phone niya at sumigaw, "Mr. Clarion, may problema tayo." Agad na napatingin sa kanya sina Otto at Clarion na bahagyang nakasimangot. Ibinigay ng mayordomo ang telepono kay Otto. Nang mabasa nilang dalawa ang news app sa screen, nagulat sila. Si Clarion Parker at Sky Plane ay nagkaroon ng fallout. Sky Plane na pinaghihinalaang nagsasagawa ng genocide. Ang mga salita ay pula at ang pamagat ay nakakagulat. Naging madilim ang ekspresyon ni Clarion sa sandaling ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungol, "Ang tanga. Sinong tanga ang nagsulat nito? Papatayin ko siya." Tinukoy nito ang pagkamatay ng lahat sa kasino sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano siya katalento at gaano kalakas ang background ng kanyang pamilya, hindi niya kayang sisihin ito. Ito ay maaaring ganap na maputol ang pangalawang sangay ng pamilya Parker. Naging madilim din ang ekspresyon ni Otto. Alam niya kung gaano ito kalala kapag kumalat ang balita.
Kahit na walang konkretong ebidensya, sapat na iyon para magdusa ang kanilang pamilya ng malaking pinsala. Nagbago ang ekspresyon ng mayordomo, at mapait na sinabi niya, ayon sa aming mga source sa news agency, ang nag-leak nito ay, malamang na si Mr. Dan Parker. Sinasabi na, ginawa niya ito dahil, Buzz again. Bago pa man matapos sabihin iyon ng mayordomo ay dinurog na ni Clarion ang telepono sa kamay niya. Yung bastos, nais niyang mapatay niya si Dan kaagad. Makalipas ang 2 oras, medyo kumalma na si Clarion. Pumasok siya sa isa sa mga opisina ni Dan sa gitna ng Grand City. Ang 17 palapag na gusali ng opisina ay lalong kapansin-pansin sa dilim ng gabi. Maliban kay Dan, na nagtatrabaho sa itaas na palapag ng opisina, dito rin nagtipon ang kanyang mga kanang kamay. Marami ring bisita mula sa ibang lugar. Mayroong Poisonless mula sa Belladonna Cult, First Sword mula sa School of Divine Sword, Siniv mula sa Foster Family at Universal Sect, pati na rin ang iba pa. Bawat isa sa kanila ay may napakalakas na suporta sa Grand City. Ang pagtawid sa alinman sa kanila ay katumbas ng pagtawid sa buong Grand City. Si Clarion, bagamat puno ng galit, ay walang magawa kundi itago ang kanyang emosyon nang makita ang mga ito. Nagpakita siya ng paggalang habang nakatingin kay Dan. Oh, ikaw pala Clarion. Bakit ka ba kasi biglang nandito? Bakit hindi ka muna tumawag? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dan nang makita niyang sumulpot si Clarion. Ikinaway niya ang kanyang mga kamay at sinenyasan ang mga attendant na pansamantalang akayin ang iba pang mga VIP mula sa ibang sacred lands palayo. Napatingin ang mga bisitang ito kay Clarion at inilabas ang kanilang mga telepono. Matapos ang isang maliit na sulyap ay umalis na sila ng nakangiti. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng panunuya at paghamak. What's the meaning of this, Clarion? Hindi mo ba alam na may party si Dan ngayong gabi? You're not staying at home recuperating, and now you're here spoiling the party without an invitation. Aware ka ba sa ginawa mo? Napangiwi si Niv habang nakatitig kay Clarion. Tumingin siya kay Clarion mula sa posisyong hindi nakikita ni Dan. Siyempre alam niya kung bakit nandito si Clarion. Kasabay nito, ayaw niyang kumilos ng padalos-dalos si Clarion. Ang mga resulta at kahihinatnan ay hindi niya kayang tiisin. Kabanata 720, ngunit walang pakialam si Clarion sa senyales ni Niv sa kabila ng pagkadisgusto nito sa kanya. Diretso lang siyang tumingin kay Dan at dahan daw ang sinabing, kasalanan ko na pumunta rito ng walang imbitasyon, pero may dahilan ako para gawin iyon. May bagay na hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Sana mabigyan mo ako ng paliwanag. Inilabas ni Clarion ang kanyang telepono at nagtap sa isang artikulo ng balita, at inilagay ito sa harap ni Dan. Nang makita ni Niv kung paano naglakas loob na tanungin ni Clarion si Dan, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Likas niyang sinulyapan ang nilalaman, at kumibot ang kanyang mga mata. Habang sinabi ni Dan na sisisihin niya si Clarion, hindi niya inaasahan na gagawin ni Dan si Clarion sa lahat ng bagay. Si Niv ay sapat na matalino upang makita ang katotohanan, na may isang tao na gumagawa nito upang balikan si Dan, at si Clarion ay nahuhulog lamang. Gayunpaman, hindi niya ito sinabi ng malakas para hindi maging komplikado ang mga bagay-bagay. Hindi sumagot si Dan at nagtanong na lang, bakit sa tingin mo ito ang ginagawa ko at hindi si Harvey ang nakahanay mo ngayon? Napangisi si Clarion. Bagaman hindi mabuting tao si Harvey, may mga bagay na gagawin niya at may mga bagay na hindi niya gagawin. Totoo na ang nangyari sa kasino ay nagdulot ng kaguluhan, ngunit ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil gusto niyang makita kung paano natin linisin ang ating mga kamay dito. Gusto niyang mag-away tayo sa pagitan natin. Ayaw niyang ako ang sisihin sa lahat. Kaya alam kong hindi niya ginawa iyon. Nang makarinig nito, tumawa ang lalaki. Ay, Clarion. Mukhang tinatrato mo talaga si Harvey bilang iyong tagapagligtas pagkatapos kanyang iligtas minsan. Kilalang kilala mo siya, to the point na sigurado ka na sa pagkatao niya. Paanong bihira, pero, sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang pagkatao, hindi mo ba itinatanggi na ang karakter ni Mr. Dan sa halip?
Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo ngayon ay tinatawag nating hindi mapapatawad? Walang pakialam si Clarion sa sulsol at hindi nakinig sa kanila na nagsasayang ng kanilang mga hininga. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Dan, at sinabi niya, Dan, kailangan kong sagutin mo ako. Ikaw ba ang nasa likod nito? Oo o hindi. Basta sagutin mo, matatanggap ko. On his way here, nakumpirma na ng mayordoma niya na trabaho nga ni Dan. Gayunpaman, may pag-asa pa rin si Clarion. Ano man ang nangyari, nagtrabaho si Clarion para kay Dan ng napakaraming taon, at siya ay lehitimong kanang kamay ni Dan. Ayaw niyang maniwala na si Dan talaga ang nasa likod nito. Siya ay sumusugal at umaasa para sa pinakamahusay. Ibinaba ni Dan ang telepono at humalukip-kap. Tumingin siya kay Clarion, na medyo nagmamakaawa para sa katotohanan, at mahinahong sinabi, ginawa ko ito. Isinulat ko rin ang headline na iyon. Hindi ba ito simple at diretso sa punto? Madaling basahin din. Nang marinig ito ni Clarion ay tuluyan na siyang natigilan. Bakas lang sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Bakit, Dan? Tanong niya, bakit mo ginawa ito? Bakit kailangan mong gumawa ng ganito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay sisira sa ating pagsasama na matagal na nating binuo? Naisip mo na ba ang posisyon ko?